Ang panlilinlang kay Gaia. Sa simula ng lahat, nilinlang ng bathalang si Gargan ang batas ng buhay at kamatayan. Pansamantala niyang binuhay si Gaia, isang buhay na hiniram lamang sa dilim ng sansinukob. Ngunit ang buhay na yon ay may kapalit. Ang lakas na ibinigay ni Gargan kay Gaia ay dumaloy sa dugo, sa hininga, at higit sa lahat, sa paningin. Sa bawat pagmulat ng mata ni Gaia, may isa pang matang nakamasid. At ang matang iyon ay kay Gargan. Kaya't saan man magpunta ang mga sangagre, anuman ang kanilang balakin, alam ni Gargan ang bawat hakbang nila. Hindi dahil siya'y naroon, kundi dahil nakakakita siya sa pamamagitan ng mga mata ni Gaia. Hindi nagtagal, napuno ng pag-aalinlangan ang puso ng mga sangagre. Bakit tila nauunahan sila ni Gargan sa bawat galaw? Bakit walang lihim ang nakaliligtas sa kanya? Dala ng pangamba, napagpasyahan nilang tumungo sa Encantadia upang hanapin ang sagot. Ngunit bago pa man nila marating ang lagusan, humarang si Gargan. Doon, muling nagharap ang mga sangre at ang bathala. Isang labang puno ng galit, liwanag at dilim. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, natalo sila. Sapagkat tanga ni Gargan ang itim na brilyante, isang hiyas na naglalaman ng kapangyarihang lampas sa mortal at diwata. Sa kanilang pagkatalo, isang pag-asa ang muling sinindihan. Napag-isipan ng mga sangre na pagsamahin muli ang apat na banal na brilyante, ang brilyante ng apoy, tubig, hangin, at lupa. At sa kanilang pagkakaisa, muling nabuo ang inang brilyante. Muling nagtagisan ng dalawang dakilang kapangyarihan, ang inang brilyante laban sa itim na brilyante ni Gargan. Habang naglalaban sila, biglang may sumiklab na pangitain sa isipan ni Gaia. Isang babala na tumagos sa kamalayan ni Terra. May masamang mangyayari. May buhay na mawawala. Sa gitna ng labanan, sinabi ni Gargan kay Terra na itigil na ang laban. Hindi kayang tumbasan ng sinuman ang kapangyarihan ng isang bathala. Isuko na lamang ang inang brilyante. Ngunit tumanggi si Terra. Hindi ako susuko, wika niya, kahit buhay ko pa ang kapalit. Samantala, nakikipaglaban sina Flamara, Deea, at Adamos sa hukbo ni Gargan. Ngunit nang makita nilang nanghihina na si Terra, agad silang nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Huli na ang lahat. Mula sa likuran, sinaksak ni Zaur si Terra. Sumigaw ang tatlong sangagre upang balaan siya, ngunit huli na. Bumagsak si Terra. Walang buhay. Walang hininga. Dinala ng mga sangagre ang kanyang katawan pabalik sa Encantadia. Buong kaharian ng Lireo ang nagluksa. At habang pinaglalamayan si Terra, handa na ang mga retre na kunin ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang buwan. At sa paglitaw nito, muling naging kaluluwa si Gaia. Nabigla ang lahat. Bakit muling naging iftre si Gaia? Sa kanyang isipan, doon niya naunawaan ang katotohanan. Nilinlang siya ni Gargan. Ang buhay na ibinigay sa kanya ay panandalian lamang. Isang tanikala. Isang mata ng bathala. At sa sobrang galit, sa pagnanais na maghiganti, gumawa si Gaia ng isang pasyang babali sa batas ng mundo. Umanib siya sa katawan ni Terra. Malaya siyang nakapasok sapagkat ang lupa ay tumatanggap ng kaluluwa. Muling nabuhay ang katawang lupa ni Terra. Ngunit mula noon, ang tibok ng puso, ang paningin, at ang isip nito ay kay Gaia na.